matuto at maaliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Ngayon mga ka-LE, alam ko na medyo late na pero dahil ito ang una nating video ngayong 2025, gusto ko pa rin kayong batiin ng Happy New Year sa ating lahat. Kung bago pa lang kayo sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga bagong uploads. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan. And huwag niyo rin kalimutang mag-comment sa ating mga videos. Mag-comment lang kayo mga ka-LE ng kahit ano para ma-recommend tayo ni YouTube sa iba pang mga tao. Maraming salamat sa inyo mga ka-LE. Noong January 26, 2025, pinost ko sa ating YouTube community ang isa sa mga librong binasa ko noong New Year. Dahil tungkol din ito sa mga Anunnaki, kaya naman pag-uusapan natin yung ilan sa mga interesanting bagay na nalaman ko. Medyo mahaba yung The Slave Species of the Gods, kaya uunti-untiin lang muna natin ito. Pero ngayon pa lang mga ka-LE, sasabihin ko na sa inyo na maganda ang mga nilalaman ng librong ito. At lahat ng yan ay susubukan kong i-share sa inyo. Heto na muna ating disclaimer para makapagsimula na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Ginagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manonood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede na tayong magsimula, i-hit mo na ang like button at mag-iwan ka ng comment. Kumuha ka na ng paborito mong merienda at kape. Umupo at mag-relax dahil magsisimula na tayo, mga ka-LE. Si Alexander the Great ay ang isa sa mga sinaunang mananakop na hinahangaan ng mga tao hanggang ngayon. Ang mga historian ay madalas ilarawan si Alexander the Great bilang isang dakilang hari at mahusay na military man. Siya ang sumakop sa mga makapangyarihang imperyo tulad ng Persian Empire noong circa 333 BC at siya rin ang pinaniniwalaan na pinakamahusay na military leader ng kanyang panahon. Sa loob lamang ng 12 taon, nagawang sakupin ni Alexander ang halos lahat ng imperyo sa Europe, Africa at Asia. Sa kanyang pananakop, wala silang sinasalba. Lalaki, babae, matanda at bata. Ang lahat ng mga yan ay kanyang binibiktima. Minsan, ang ilang mga bata at babae ay kanyang binubuhay, pero binibenta rin niya ang mga ito sa mga mayayamang tao upang maging alipin. Pinaplunder nila ang lahat ng kayamanan sa mga syudad na kanilang sinasakop. Pagkatapos ay susunugin nila ang mga syudad na iyon. Ang mga taong sumusunod sa kanyang kagustuhan ay kanyang binibiyayaan ng kayamanan. At ang mga tao naman na hindi sumusunod at hindi kumakampi sa kanya ay kanyang pinaparusahan at pinapatay. Hanggang ngayon, si Alexander the Great ay itinuturing pa rin nating dakilang historical figure. Pero kung iisipin niyo mga ka-LE, para sa mga taong nabubuhay noong panahon ni Alexander, wala namang dapat hangaan sa mga bagay na kanyang ginawa. Biruin niyo mga ka-LE, noong mga panahong iyon, sunod-sunod na massacre ang kanyang ipinag-utos sa iba't ibang syudad at kaharian upang masakop lamang ang kanilang teritoryo. Ngayon mga ka-LE, kung babasahin niyo yung mga bagay na ginawa ni Alexander the Great at iintindihin niyo ito gamit ang sarili ninyong pangunawa nang walang naririnig na kahit anong propaganda, siya ay mailalantad bilang isang masamang diktador. May kita natin na sobrang dami niyang pinatay at sinirang buhay. Ano naman ang dapat nating hangaan sa mga bagay na iyon?
Ang sagot ay wala. Kaya lang naman natin naiisip na siya ay dapat hangaan ay dahil maraming mga propaganda tungkol kay Alexander ang nakukuha natin. Maraming mga historian ang ginoglorify yung mga bagay na ginawa ni Alexander kahit alam naman nila na ang mga ito ay mali. Totoo ito mga ka-LE, ang mga propaganda na may layong hulmahin ang ating mga paniniwala at paraan ng pag-iisip ay nagkalat sa ating paligid. Bata pa lang tayo, marami ng propaganda ang nagmamanipula sa ating isip at kinukondisyon tayo ng mga ito na hangaan ang mga taong gumagawa ng mga kahindik-hindik at masasamang bagay. Sa katunayan nga mga ka-LE, marami ng mga tao na katulad ni Alexander the Great ang lumitaw sa ating modernong kasaysayan pero hindi naman natin hinahangaan ang mga taong ito. Nitong nakaraang siglo lamang, may isang military leader na ginawa rin ang mga bagay na ginawa ni Alexander the Great. Itong taong aking tinutukoy, nagawa rin niyang sakupin ng ilan sa mga bansa. Hinahangaan din siya ng kanyang mga kababayan at naniniwala sila na tama ang kanyang mga ginawa. Mahusay rin siyang military man at kinakabahan ng mga bansa kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang kanyang militar ay walang awa kung makipaglaban at pumatay at tinatayang milyong-milyong tao ang kanilang pinatay noong sinusubukan nilang tuparin ang kanilang ambisyon na palawakin ang kanilang imperyo. Ngayon mga ka-LE, ang taong aking tinutukoy ay si Adolf at siya ay ang isa sa pinakakinamumuhiang tao sa ating kasaysayan. Hindi ba't pareho lang ang ginawa ni Alexander the Great at ni Hitler? Pero bakit kinamumuhian natin si Hitler at hinahangaan naman si Alexander? Hindi ba kayo nagtataka rito mga ka-LE? Ito ay dahil noon pa man, kinokondisyon na tayo ng mga propaganda na hangaan si Alexander the Great at kamuhian naman si Hitler. Bukod pa rin mga ka-LE, mayroon din tayong kakaibang paniniwala na ang sinaunang mundo ay mas maganda kaysa sa panahon natin ngayon. Marami sa atin ang tila ba paraiso ang tingin sa nakaraan. Nai-imagine nila na ang mas matatandang bagay at pangyayari ay mas katanggap-tanggap kaysa sa bagay na nakikita at nararanasan natin ngayon. Malakas ang ganitong idea pagdating sa mga relihiyon, tradisyon at kultura. Basically mga ka-LE, may paniniwala tayo na ang mas matatandang relihiyon, tradisyon at kultura ay mas maganda kaysa sa mga modernong version nito. Ngayon mga ka-LE, mabalik tayo sa mga diktador. Sinasabing ang isa sa mga rason kung bakit hinahangaan natin si Alexander ay sobrang tagal nang nangyari na mga bagay na kanyang ginawa at hindi natin nasaksihan ang mga kasuklam-suklam na bagay na iyon. Samantalang yung mga bagay naman na ginawa ni ay kailan lamang nangyari at nasaksihan at naaalala pa natin ang mga ito. Ngayon mga ka-LE, hindi lang si Alexander at Hitler ang may ginawang kasuklam-suklam sa ating nakaraan dahil noong hindi pa dumadating ang mga diktador na ito, ang mga nilalang na gumagawa ng mga masasamang bagay sa lahi ng tao ay ang mga sinaunang Diyos. At mga ka-LE, tulad ng kaso ni Alexander, marami ring propaganda na nagkalat sa ating paligid na kinukondisyon ang ating isip na maniwala na tama at mabuti ang mga Diyos na ito. Pero kung titignan natin ng mabuti, ang mga sinaunang Diyos ay katulad lang din nating mga tao. Sila ay marami ring kagustuhan at pangangailangan. Tulad nating mga tao, sila ay nakakaramdam din ng selos, inggit, galit at paghihiganti. Nangailangan din sila ng mga material na bagay tulad ng tirahan at pagkain. Nananakop din sila ng mga teritoryo at lupain at naghahangad din sila ng mga kayamanan tulad ng mga ginto, pilak at iba pa. Ngayon mga ka-LE, magsimula tayo sa pinakapamilyar. Pag-usapan muna natin ang biblical God na si Yahweh. Nung maliliit pa lamang tayo, marami na tayong nakukuhang propaganda na kinukondisyon ng ating isip na hindi tayo pwedeng mag-isip ng hindi maganda sa Diyos na ito. Bukod sa hindi dapat questionin ang mga questionabling gawain ni Yahweh, may iba pang mga specific na bagay na itinatanim sa ating mga isipan. Itinuturo sa atin na si Yahweh ay ang God na capital G ang simula ng pangalan. Ito ay dahil pinaniniwalaan na siya lamang ang nag-iisa at natatanging Diyos ng universe. Sinasabi rin na siya ay ang Diyos na lumikha sa tao. Ngayon mga ka-LE, marami pa mga pambihirang katangian ang iniuugnay ng mga tao sa Kanya. Tulad na lang ng pagiging perpekto, mapagmahal at mapagpatawad. Sinasabi rin na siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa universe dahil siya ay isang omnipotent God, pinakamakapangyarihan, omnipresent God, nasa lahat ng dako sa lahat ng oras, at omniscient o all-knowing God. Ngayon mga ka-LE, kung gusto nating i-test ang Diyos para malaman natin kung talagang taglay niya ang mga pambihirang katangian na yan, dapat kapag sinilip natin ang mga Old Testament stories tungkol kay Yahweh, dapat makikita natin na pinapamalas niya ang mga katangiang ito.
Pero kapag tayo ay nagbasa, mapapansin natin na ang kanyang behavior ay hindi nalalayo sa pag-uugali nating mga Homo sapiens. Pagdating sa pagiging mapagmahal at mapagpatawad ng Diyos, hindi ito totoo dahil mababasa natin sa Bible na si Yahweh ay isang short-tempered God. Siya ay madaling magalit, siya ay naglulunsad ng giyera at genocide, naghahangad siya ng mga kayamanan tulad ng ginto at pilak, at kinakailangan din niya ng tirahan at pagkain. Bukod sa mabilis siyang magalit, mahilig rin siyang magparusa, at ang isa sa mga bagay na paborito niyang gawin ay ang pagpatay sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan. At kung minsan naman, inuutusan niya ang mga tao na pumatay para sa kanya. Hindi natin kailangan maging scholar para masabi natin na hindi ganito ang isang mapagmahal, matalino at mapagpatawad ng Diyos. Hindi rin totoo na siya ay isang omnipotent o all-powerful God. Itinuturo sa atin na maraming kalaban ang Diyos na si Yahweh at hanggang ngayon, hindi pa rin niya matalo-talo ang mga ito. Sa katunayan, maraming ang relihiyosong tao ang nagsasabi na si Satanas, ang mga demonyo at ang iba pang masasamang spirito ay nandito pa rin sa mundo hanggang ngayon at nanggugulo. Kung totoong siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa universe, walang rason para hindi niya talunin at wakasan ang kanyang mga kalaban. Wala dapat Satanas o demonyo na nag-i-exist na makakasira sa kanyang mga plano o makakapanggulo sa kanyang mga nilikha. Heto pa mga ka-LE, hindi rin totoo na siya ay isang omnipotent God o nasa lahat ng dako sa lahat ng oras. Ipinapakita sa atin ng mga kwento sa Bible na may mga pagkakataong nagpapadala si Yahweh ng mga mensahero sa isang lugar dahil hindi siya present at hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa mga lugar na iyon. Tulad na lang ng kwento ng Sodom at Gomorrah at ng Tower of Babel. Sa mga kwentong ito, si Yahweh ay nagpadala ng mga mensaherong anghel upang i-check kung ano ang nangyayari sa mga lugar na ito. At panghuli mga ka-LE, hindi rin totoo na siya ay isang omniscient o all-knowing God. Hindi totoong alam niya ang lahat ng bagay at impormasyon sa universe dahil maraming kwento sa Bible ang nagpapakita na minsan clueless si Yahweh sa kung ano ba ang nangyayari sa paligid. Minsan nga ay tinitest pa niya ang loyalty ng mga tao na gusto niyang gawing utusan. Tulad na lang ng kwento ni Abraham kung saan inutusan ni Yahweh si Abraham na paslangin ang kanyang anak upang mapatunayan lamang ang kanyang loyalty. Bakit pa gagawin ni Yahweh ang bagay na ito kung alam na niya ang nasa isip at puso ni Abraham? Ibig sabihin nito mga ka-LE, hindi niya alam kung loyal ba talaga si Abraham sa kanya. Dahil kung alam niya, hindi na niya susubukin ang kaawa-awang mag-amang ito. Ngayon mga ka-LE, mayroon pa tayong pahabol. Hindi rin totoo na kayang kontrolin ni Yahweh ang oras. Ayon kasi sa Book of Isaiah, the least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. When the time is right, I the Lord will make it happen. Sa verse na ito mga ka-LE, makikita natin na maski ang Diyos ay katulad lang din nating mga tao na nag-aantay na umayon sa kanyang kagustuhan ang pagkakataon. Isipin niyo ito mga ka-LE, kung kaya niyang gawin ang lahat ng bagay gamit ang kanyang kapangyarihan, bakit kinakailangan pa niyang mag-antay ng tamang oras at panahon? Bakit kailangan pa niyang sabihin na, when the time is right, I the Lord will make it happen? Ito ay dahil yun lamang ang kaya niyang gawin sa mga oras na iyon, ang mag-antay. Ngayon mga ka-LE, binasa ko yung librong The Slave Species of the Gods at sa chapter 11 na pinamagatang The Wrath of God. Mayroong 10 tanong doon na mula sa website ng Landover Baptist Church. Medyo extreme at mahirap paniwalaan ang mga tanong na ating sisilipin. Pero ang mga ito ay mula mismo sa mga passages na mababasa natin sa Old Testament. Dahil sa mga tanong na ito, makikita natin na ang kanyang behavior at kung paano niya itrato ang ating mga ninuno ay hindi nalalayo kila Alexander the Great at handa na ba kayo mga ka-LE? Silipin natin ang una nating tanong. Gaano karaming tao ang pinaslang ng Diyos noong may isang tao na sumilip sa kanyang baul? Ang sagot ay 50,070. Ayon sa 1 Samuel 6:19. Ngayon, pinatay ng Diyos ang mga lalaki ng Beth-Shemesh sapagkat sila ay tumingin sa loob ng kahon ng Panginoon. Sa makatuwid, pumatay siya sa bayan ng 70 lalaki at 50,000 tao at ang bayan ay nanaghoy sapagkat sinakta ng Panginoon ang maraming tao sa isang malawakang pagpatay. Pangalawang tanong. Gaano karaming tao ang tinapos ni Moses sa loob lamang ng isang araw noong nalaman niya na hindi naniniwala sa kanyang Diyos ang mga ito? Ang sagot ay 3,000.
Ayon sa Book of Exodus, tumayo si Moses sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Sino man sa inyo ang pumapanig sa Panginoon ay lumapit sa akin," at nagdipon sa kanya ang lahat ng mga Levita. Sinabi ni Moses sa kanila, "Sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na isukbit ng bawat isa sa inyo ang mga espada ninyo. Libutin ninyo ang buong kampo at patayin ninyo ang lahat ng tao, kahit na kapatid pa ninyo, kaibigan o kapitbahay." Sinunod ng mga Levita ang ipinag-utos ni Moses, at ng araw na iyon, 3,000 na tao ang kanilang pinatay. Hindi ako makapaniwala noong unang nabasa ko ito, mga ka-LE. Inutusan ni Moses ang kanyang mga tagasunod na patayin ang isang buong kampo ng mga inosenteng tao dahil lang hindi sila naniniwala sa kanyang Diyos. Isipin niyo ito, mga ka-LE, sa loob ng isang araw, 3,000 na tao ang kanilang pinatay sa ngalan ng kanilang Diyos. Hindi natin kinakailangan maging biblical scholar upang ma-realize natin na mali ang kanilang ginawa at hindi sila dapat tularan. Dahil ito ay isang recorded mass murder story na ginawa ng mga tagasunod ni Yahweh, at ito ay walang pinagkaiba sa ginawa nila Alexander at Peter. Ngayon, mga ka-LE, ito ay isang halimbawa ng propaganda na nabanggit ko kanina. Dahil maniwala man kayo o hindi, may mga tao pa rin ang naniniwala at nagpapakalat pa ng idea na walang maling ginawa sila Moses dahil ginawa lang nila ang ipinag-uutos ng kanilang Diyos. Isipin nyo ito, mga ka-LE, kung mayroong isang grupo ng mga relihiyosong tao ngayon ang gagaya sa ginawa nila Moses, ano kaya ang magiging tingin natin sa kanila? Siyempre, kamumuhian natin sila at hindi natin sila gugustuhin makita kahit pa na ang kanilang pagpatay ay ipinag-uutos ng kanilang Diyos. Sila ay ating parurusahan at iisipin natin na sila ay may problema sa kanilang pag-iisip. Bakit yung ginawa nila Moses ilang libong taon nang nakararaan ay katanggap-tanggap, pero kung gagawin ito ng mga relihiyosong tao ngayon ay kasusuklaman natin sila? Ang pinagkaiba lang naman ng dalawang kaso ay ang panahon kung kailan nila ito ginawa. Paano magagawa ng isang mapagmahal na Diyos na ipag-utos ang ganitong klaseng bagay? Siguro, sa halip na questionin natin ang Panginoon, ang dapat nating i-check ay ang mental health ni Moses. Kapag tayo ay nagbabasa, tanungin natin ang ating mga sarili. Totoo bang boses ng Diyos ang naririnig ni Moses na kumakausap sa kanya at naguutos na ipapatay ang mga taong ito? O siya ay isang tao na may sakit sa pag-iisip na nakakakuha ng kasiyahan sa paglikha ng gulo at pagpatay ng tao? Mga ka-LE, ano sa tingin nyo? Sa ating pangatlong tanong, ilang tao ang winakasan ng Diyos sa sobrang galit para lang mapigilan ang pagsasama ng mga magkasintahang magkaiba ang lahi? Ang tamang sagot ay 24,000. Ganyang karaming tao ang namatay sa salot na pinadala ni Yahweh sa mga Israelita dahil sila ay nakikisama sa mga taong mula sa ibang tribo. Ayon sa Numbers 25:6-9, may isang lalaking Israelita na nagdala ng babaeng Midianite sa kanyang tent. Nakita ni Phinehas ang bagay na ito, kaya kinuha niya ang kanyang sibat at pinatay niya ang dalawa sa loob ng kanilang tent. Dahil dito, tinigil na ni Yahweh ang pagpapadala ng salot sa mga Israelita. Kaso nga lang, noong nangyari iyon, 24,000 na ang namatay. Basically, mga ka-LE, nakaranas ng pandemya ang mga Israelita at naisip nila na ito ay dala ng galit ng Diyos dahil ayaw nilang tumigil na makisama sa mga taga-ibang tribo. Nawala lamang ang kanyang galit at ang pandemya nang patayin ni Phinehas ang lalaking Israelita at babaeng Midianite na nagtatalik sa loob ng kanilang tent. Kung akong tatanungin, mga ka-LE, sa tingin ko hindi dala ng galit ng Diyos ang pandemya na nangyari sa kanilang tribo. Palagay ko, kaya lang may kumalat na sakit sa kanilang lugar noon ay dahil hindi maganda ang kondisyon ng kanilang tirahan. Tingin ko, kahit na hindi pinatay ni Phinehas yung lalaking Israelita at babaeng Midianite, mawawala pa rin yung salot basta linisin lang nila ang kanilang paligid. Sa ating pang-apat na tanong, gaano karaming hayop ang tinorture at pinaslang ni King Solomon para lang mapasaya ang kanyang Diyos? Ang sagot ay 120,000 na tupa at kambing at 22,000 na baka. Ang kwentong ito ay tungkol sa animal cruelty at ito ay mababasa natin sa 1 King 8:63. Ayon dito, si Solomon ay nag-alay ng handog sa Diyos. Ito ay 22,000 na baka at 122,000 na tupa at kambing. At sa ganitong paraan nila itinalaga ang templo ng Panginoon. Ngayon, mga ka-LE,
Bakit kinakailangan gawin ni Solomon ang ganitong kasamang bagay sa mga hayop na ito? At bakit siya pinayagan ng Diyos? Hindi ba nila alam na nakakaramdam din ng sakit ang mga hayop? Isa pa, ano naman kaya ang gagawin ng Diyos sa mga sunog na katawan ng mga farm animals na ito? Kakainin ba niya ang mga ito? Paano ito magagawa ng Diyos kung wala naman siyang pisikal na katawan? Gusto ba niya ang amoy ng mga nasusunog ng farm animals? Kung wala siyang pisikal na katawan, ibig sabihin nito ay wala rin siyang ilong, so hindi niya rin ito kayang amuyin. Bakit kinakailangan gawin ng mga pointless na karahasang ito sa mga inosenteng hayop para lang matawa ang Diyos? Bakit? Inosente yung mga baka, kambing at tupa na yun mga ka-LE. Pero andyan si Solomon, sinunog niya lang yun. Sinunog niya lang. Torture. Cremation. Imagine niyo mga ka-LE kung merong animal rights activist ang makakabasa ng kwentong ito. Ano kayang mararamdaman nila? Magagalit ba sila kay Solomon? Questionin din ba nila ang Diyos? Sa ating panglimang tanong, gaano karaming Israelita ang dinala ng Diyos sa mga tao ng Juda upang sila ay kanilang patayin? Ang sagot ay kalahating milyon. O mga ka-LE, ganyang karaming Israelita ang pinaslang ng mga taga-Juda at tinulungan sila ng Diyos na gawin ang bagay na ito. Ito ay mababasa natin sa 2 Chronicles 13, 15, 18. So far, wala pa ako nakikitang tanda ng pagmamahal. Bilisan na lang natin ito mga ka-LE para marami pa tayong mapag-usapan. Sa ating pang-anim na tanong, gaano karaming tao ng Juda ang pinatay at inalipin dahil hindi nila nabigay ang kagustuhan ng Diyos? Ang sagot ay 120,000 na kalalakihan ang pinatay at 200,000 na babae at bata ang binenta upang maging alipin. Ang mass murder at human trafficking story na ito ay ating mababasa sa 2 Chronicles 28:6-9. Sa ating pangpitong tanong, gaano karaming Ethiopians ang pinatay ng Diyos para sa kanyang piniling lahi? Ang sagot ay 1 million. Ang madugong pangyayaring ito ay mababasa natin sa 2 Chronicles 14:8-12. Ngayon mga ka-LE, ito ay isang kwento na nagpapakita kung gaano katindi ang galit ni Yahweh sa ibang lahi ng mga tao. Sa ating pangpitong tanong, gaano karaming hari ang sinakta ng mga Israelita sa ngalan ng kanilang Diyos? Ang sagot ay 70. Ang mga taong ito ay kanilang pinutulan ng hinlalaki sa kamay at paa. Ito ay pinagmamalaking ginawa ng hari ng Bezek. At ito ay mababasa natin sa Judges 1:5-7. Sa ating pangsyam na tanong, gaano karaming sundalo ang sinunog at pinaslang ng Diyos dahil kinumpronta nila si Elijah? Ang sagot ay 150. Ito ay ating mababasa sa 2 Chronicles 1:10-14. At ang ating pinakahuling tanong, matapos gawin ng Diyos ang sunod-sunod na pagpatay ng tao, gaano karaming tao kaya ang kanyang pinatay kapag ang mga ito ay ating pinagsama-sama? Ang sagot ay hindi mabilang dahil sobrang dami na niyang pinatay. Sinasabi pa nga na sa sobrang dami ng pinatay ng Diyos, wala na silang mapaglilibingan dahil ang kanilang bangkay ay kayang balutin ang buong mundo. Ngayon mga ka-LE, kung hindi kayo naniniwala na may nakasulat na ganitong klaseng bagay sa Bible, basahin niyo yung Jeremiah 25:33. Ayon dito, sa araw na iyon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin o ililibing. Magiging dumi na lamang sila sa ibabaw ng lupa. Bukod sa ang mga kwentong ito ay maituturing na display of power, anong moral lesson kaya ang pwede nating matutunan sa mga kwentong ito? Ang mga kwentong yan ay itinuturing natin na banal at hindi dapat questionin. Minsan nga ay itinuturo pa natin ang mga ito sa ating mga kabataan at pinagkukuhaan nito ng inspirasyon. Dahil lang ito ay isinulat ng mga kalalakihang nabuhay sa disyerto ilang libong taon nang nakararaan. At kiniklaim nila na ang mga pagpatay at masasamang gawaing ito ay ipinag-uutos ng kanilang mapagmahal na Diyos. Bakit hirap tayong aminin sa ating mga sarili na mali ang mga bagay na kanilang ginawa at ang mga bagay na ginawa ng Diyos? Ito ay kahit pa alam naman natin na hindi ganito ang dapat na ginagawa ng isang mapagmahal at matalinong Diyos. Ngayon mga ka-LE, posible kaya na ang ganitong klaseng pag-iisip ay ang resulta ng mga propaganda at brainwashing na ating nakuha sa loob ng mahabang panahon? Ang isa sa mga propagandang ito ay ang idea na ipinapakalat ng mga relihiyon na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng kaibahan ng tama at mali at tayong mga tao ay walang kakayahang malaman ang pinagkaiba ng dalawang ito. Ngayon mga ka-LE, madalas ko rin itong marinig pero hindi totoo ang mensahe na yan.
Lumalabas nga sa mga bagong pag-aaral na sa edad pa lang na 2 taong gulang, kaya na ng bata na ma-recognize ang kaibahan ng mabuti at masamang gawain. Sa murang edad, alam na nila na hindi tama ang manakit ng ibang bata at manguha ng mga bagay na hindi sa iyo. Ibig sabihin nito mga ka-LE, natural sa atin ang bagay na ito. Kahit hindi tayo turuan, alam natin ang kaibahan ng mabuti at masamang gawain. Alam natin na ang mga tanong na binasa natin kanina ay naglalarawan ng masamang gawain at hindi ito dapat gawin ng kahit sino, sila man ay tao o Diyos. Pinapaniwala lang natin ang ating mga sarili na tama ang mga masasamang gawain tulad ng pagbatay, panggagahasa at pananakop. Basta't ito ay ating gagawin sa ngalan ng Diyos o naniniwala tayo na ito ay ang kagustuhan ng Diyos. Ngayon mga ka-LE, kung wala kayong nakitang mali sa 10 tanong na binasa natin kanina, baka nalunod na kayo sa mga propaganda at brainwashing. O baka naman alam nyo sa mga sarili nyo na ang mga ito ay mali at masama. Hindi nyo lang ito inaamin dahil natatakot kayo na maparusahan o mapunta sa impyerno. Mahirap kontrahin ang epekto ng brainwashing na ating pinagdaanan. Kaya nga kahit alam natin na mali, itinuturo pa rin natin sa mga bata ang mga kwentong ito. At sa pamamagitan ng mga kwentong yan, ipinapasa lang natin sa kanila ang mga propaganda at brainwashing na ating dinanas. Sa halip na malasakit at pagmamahal, tinataniman natin sila ng takot at kasamaan. Ginugulo natin ang isip nila gamit ang mga contradictions ng kwentong ito. Sinasabi natin sa kanila na mapagmahal ang Diyos, pero at the same time, kinukwento rin natin ang mga bayulente at masasamang bagay na ginawa ni Yahweh sa mga tao. Ngayon mga ka-LE, nung hindi pa naisusulat ng mga Hebrew scribes ang Diyos ng Old Testament, ang mga nilalang na talagang kinatatakutan ay ang mga Anunnaki. Nakilala natin ang mga Diyos na ito dahil sa mga Sumerian tablets at ang kanilang mga kwento ay talagang nakakamangha. Ang mga Anunnaki ay ang mga sinaunang Diyos ng sibilisasyong Sumeria. Sila ay mga advanced na nilalang at ayon sa kwento, sila ay mula sa planeta na kung tawagin ay Nibiru. Nagkaproblema ang atmosphere ng kanilang mundo at tanging ang ginto lamang ang elementong makakaayos ng problemang ito. Dahil dito, sila ay nagpunta sa planet Earth 200,000 taon nang nakararaan upang manguha ng mga ginto na kanilang kakailanganin sa kanilang mundo. Dahil hindi madali ang pagmimina, nilikha nila ang Adamo, ang tao, upang magmina para sa kanila. Ang Adamo ay ang slave species o aliping lahi na nilikha ng mga Diyos upang magtrabaho para sa kanila. Ang salitang Adamo ay ang pinagmula ng salitang Adam at ang Adam ay nangangahulugang tao. Tayong mga aliping tao. Ngayon mga ka-LE, ang ideya na ang mga kwento sa Old Testament at ang Diyos na kumikilos sa librong ito ay humugot ng inspirasyon mula sa mga kwento ng Anunnaki ay mahirap tanggapin para sa ilan. Itinuturo kasi sa atin na ang lahat ng nilalaman ng Biblia ay ang eksaktong salita ng Diyos na si Yahweh at ang ideya na ang mga ito ay kinopya lamang sa isang mas matandang sibilisasyon ay hindi katanggap-tanggap. Pero mga ka-LE, hindi naman talaga ganun kahirap isipin na ganito talaga ang nangyari noong unang panahon. Hindi natin alam kung ano ang eksaktong nangyari ilang libong taon nang nakararaan at kung paano inadapt ng mga Hebrew scribes ang kwento ng mga Anunnaki sa kanilang relihiyon. Pero pwede tayong mag-imagine. Posibleng nangyari ang bagay na ito dahil noong unang panahon, ang mas matatandang sibilisasyon ng Sumeria, Acadia at Babylonia ay ang may hawak ng pinakamalakas na impluensya sa buong Middle East. Sa katunayan, maraming beses ngang nabanggit sa unang bahagi ng Bible ang mga sibilisasyon ng Mesopotamia at minumungkahi ng Biblia na ang mga sibilisasyong ito ay ubod na ng tanda. Makailang ulit ding nasakop ng iba't ibang Mesopotamian civilization ang Israel at habang ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Assyrians o ng Babylonians, hindi malabo na na-adapt nila ang kultura ng mga ito. Heto pa mga ka-LE, alam nyo ba na ang Jewish patriarch na si Abraham ay nagmula sa syudad sa Mesopotamia na kung tawagin ay Ur? At ang Ur ay isang Sumerian city-state. Ngayon mga ka-LE, isipin nyo ito. Kung si Abraham ay isinilang at lumaki sa isang Sumerian city, siya ay maituturing natin na isang Sumerian. Ayon sa kwento, nilisan ni Abraham ang Ur noong circa 2000 BC. At noong narating niya ang Israel, tinatayang siya ay 75 years old na.
Ngayon mga ka-LE, mahirap bang isipin na noong nasa Israel na si Abraham, ang mga kwento, tradisyon at kultura na kanyang kinagisnan sa Ur ay nadala niya at naibahagi niya sa mga Israelita? Parang ganito yung nangyari noon mga ka-LE. Sabihin natin dahil kay Abraham o dahil nasakop sila ng mga Babylonians, naging aware ang mga Hebrew scribes sa kwento ng mga Anunnaki. Sabihin nating namangha sila dahil sobrang tanda na ng mga kwentong ito at naisip nila na kumuha ng inspirasyon sa mga Anunnaki noong isusulat na nila ang sarili nilang relihiyon. Posibleng naisip nila na wala namang makakaalam na ginawa nila ang bagay na ito dahil ang karamihan sa mga Israelita noon ay hindi pa marunong bumasa at sumulat. Dahil naniniwala sila na isa lamang ang Diyos, pinag-combine nila ang iba't ibang karakter ng mga Anunnaki sa kanilang kwento upang magmukhang nag-iisa lamang ang Diyos. At dahil ginawa nila ang bagay na ito, ang mga taong makakabasa ng Old Testament ay makakita ng mga contradictions at pagkakamali. At unti-unting lalabas ang mga clue na ang kanilang mga kwento ay hindi original. Halimbawa, hiniram nila ang kwento kung saan nilikha ni Enki ang Adamo. Sabihin natin upang ma-adapt nila ito, pinalitan nila ang pangalan ng Diyos na si Enki at ginawa nila itong Yahweh. At yung salitang Adamo naman ay ginawa nilang Adam. Isa pang halimbawa, sabihin nating aware ang mga Hebrew scribes sa kwento ng Great Flood dahil sa Epic of Gilgamesh. Sabihin nating hiniram ng mga Hebrew scribes ang original version ng kwentong ito at para umayon ito sa kanilang paniniwala, binago nila yung pangalan ng mga karakter ng original na kwento. Yung pangalan ng karakter na si Utanapishtim sa Yusudra ay ginawa nilang Noah at ang mga Anunnaki gods naman na sina Enki at Enlil ay ginawa nilang Yahweh. Dahil ang original na flood story ay tungkol sa dalawang nagkokontrahang Diyos, kapag binasa natin ang version ng Bible, makikita natin na kinokontra ni Yahweh ang kanyang sariling desisyon sa kwentong ito. Sa unang bahagi ng kwento, nagdesisyon siyang tapusin na ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagbaha. At ilang saglit lang ang lumipas, naisip niya na kontrahin ito at nagkumahog siyang balaan si Noah sa paparating na baha upang mailigtas niya ang kanyang pamilya at hindi maubos ang sangkatauhan. Nakita niyo ba yung contradictions dito mga ka-LE? Si Yahweh ang nagdesisyon na wasakin ang sangkatauhan at siya rin ang gumawa ng paraan upang hindi ito mangyari. Yan ay kabaliktaran naman ng flood story mula sa Epic of Gilgamesh, kung saan ang Diyos na nagdesisyon na wasakin ang tao sa pamamagitan ng pagbaha ay si Enlil, at ang Diyos naman na nag-utos sa isang lalaki na gumawa ng arko upang mailigtas ang kanyang pamilya at ang mga hayop ay si Enki. Dalawang magkaibang Diyos na mayroong magkaibang desisyon. Sabihin natin ginawa nila ito ng paulit-ulit at nagdagdag bawas sila sa mga kwento habang unti-unti nilang pinapasok ang sarili nilang tradisyon at kultura hanggang sa mabuo nila ang Old Testament. Malayo ba sa katotohanan ang teoryang ito? Ngayon mga ka-LE, ito marahil ang rason kung bakit ganun na lamang ang behavior ni Yahweh. Lagi natin siyang nauhuli na nag-i-exhibit ng mga emotions at pag-uugali na tipikal sa mga Anunnaki at sa mga tao. Tulad natin at tulad ng mga Anunnaki, si Yahweh ay nakakaramdam din ng selos, inggit, galit, paghihiganti, pagpaparusa at paghahangad ng kayamanan tulad ng mga ginto, pilak at mga lupain. Alam niyo yung kasabihang action speaks louder than words? Pwede natin itong i-apply sa karakter ni Yahweh. Sinasabi niya sa atin na siya ay perpekto, mapagmahal, mapagpatawad, alam ang lahat ng bagay, at pinakamakapangyarihan, pero hindi natin ito nakikita sa kanyang kinikilos. Siya ay katulad lamang ng mga Anunnaki, at pwede nga nating sabihin na siya ay isa ring Anunnaki, dahil ang kanyang kwento ay humugot ng inspirasyon sa kwento ng mga Diyos na ito. Mga advance na nilalang kung ikukumpara sa ating mga ninunong primitibong tao. Ngayon mga ka-LE, mabalik tayo sa mga Anunnaki at pag-usapan natin yung teorya ni Michael Tellinger tungkol dito. Ang kasabihang like father like son ay may tinatagong katotohanan. Naniniwala si Michael Tellinger, ang sumulat ng The Slave Species of the Gods, na ang mga Anunnaki ang rason kung bakit tayong mga tao, lalong-lalo na ang ilan sa ating mga hari, ay may taglay na masasamang katangian na katulad ng mga Anunnaki. Ayon sa mga tablets, nilikha ng Anunnaki scientist na si Enki ang mga tao gamit ang kanyang kaalaman sa genetic engineering, at naniniwala si Michael na sinadya ni Enki na isama sa DNA ng ating lahi ang kanilang hindi magandang pag-uugali tulad ng kasakiman, pagiging bayolente at pagiging mapang-api upang mahirapan tayong abutin ang level ng sibilisasyon at talino ng mga Anunnaki.
Isipin nyo na lang mga ka-LE, kung lagi tayong nag-aaway at nagkakagulo, may hirapan tayong i-advance at paunlarin ang ating sibilisasyon. Ang ating oras ay ilalaan lang natin sa distraction o pagkawasak ng ating kapwa at hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na mag-aral at matuto sa kalawakan. Sa halip na makaimbento tayo ng mga spaceships at rocket ships na magdadala sa atin sa mga bituin, ang bubuuin natin ay ang mga armas na wawasak sa ating mga kaaway. Naniniwala si Michael Tellinger na tulad ng biblical God na si Yahweh, hindi masyadong concern ang mga Anunnaki sa ating lahi at ang nais lamang nila ay ang mapanatili ang kanilang kontrol sa atin. Ganito mga ka-LE, naniniwala siya na ang tingin ng mga Anunnaki sa mga tao ay katulad ng tingin natin sa ating mga working animals ngayon, tulad ng mga kabayo, baboy, baka at aso. At ito marahil ang rason kung bakit sinasabi sa atin ng mga tablets noon na noong nagsisimula palang magtrabaho ang mga tao para sa mga Anunnaki, ang ating mga ninuno ay hubot-hubad. Parang katulad nga ng mga working animals natin ngayon. Para sa mga Anunnaki, basta maibigay ng mga tao ang kanilang mga kagustuhan at kinakailangan, wala silang magiging problema sa atin. Ngayon mga ka-LE, ayon kay Michael, upang kanilang masiguro na tayo ay palagi nilang mapapasunod at makokontrol, nagbibigay sila ng mga kautusan at batas na kinakailangang sundin ng mga tao. Ang mga batas na ito ay kanilang binababa sa mga propeta at ang mga propeta naman ay ibinababa ito sa mga tao. Siyempre, kinakailangan nila itong sundin dahil ang hindi pagsunod ay may brutal na kaparusahan. Walang kaalam-alam ang mga unang tao noon na ang mga batas na ito ay designed upang mapanatili ang kontrol sa sangkatauhan sa pamamagitan ng fear, punishment, and reward strategy. At mga ka-LE, napaka-epektibo nito dahil nagawa nitong ikulong ang isip ng sangkatauhan sa loob ng ilang libong taon. Ngayon mga ka-LE, tinatanong nyo siguro kung bakit kinakailangan nilang makontrol ang mga tao noon, no? Isipin nyo na lang mga ka-LE, noong mga panahong iyon, ang mga Anunnaki ay lumikha ng bago, primitibo at walang kamuwang-muwang na species sa planet Earth. Ang mga Adamo o mga bagong tao noon ay clueless na nilalang. Wala silang kasaysayan, alaala ng nakaraang henerasyon, kultura, at wala rin silang alam kung paano sila mabubuhay. Kaya naman para maturuan na maging functional ang mga bagong nilalang na kanilang nilikha, ang mga Anunnaki ay nagsilbing control freak na magulang sa mga tao upang ang mga ito ay matuto. Kaya nagtalaga sila ng mga propeta na kanilang kakausapin at maghahatid ng mga impormasyon tulad ng mga batas at kautusan sa mga tao. Ang isang halimbawa nito mga ka-LE ay ang reproductive law na ibinaba ng mga Anunnaki noon upang makontrol ang pagdami ng sangkatauhan. Dahil wala pa sa 1,000 ang bilang ng mga Anunnaki na nakaistasyon sa Earth noong mga panahong iyon, kinakailangan nilang makontrol ang pagdami ng sangkatauhan upang hindi sila masapawan ng mga ito. Ito ang sinasabing rason kung bakit maraming relihiyon ang ipinagbabawal ang pagtatalik ng mga taong hindi kasal. Hindi nyo ba napapansin mga ka-LE, sa lahat ng organismo rito sa planet Earth, tanging mga Homo sapiens lang ang nagsasagawa ng ritual at seremonya bago sila makapagparami at bumuo ng pamilya. Siguro, ang pagkakasal ay ang paraan ng mga Anunnaki upang ma-regulate ang paglaki ng populasyon ng mga tao noon. Kung isipin nyo nga naman mga ka-LE, ang kasal ay parang approval o permit na hinihingi ng mga tao sa mga Diyos bago sila makapagparami. Kasi kung iisipin nyo, ang pagbuo ng pamilya ay ang isa sa mga paraan ng Homo sapiens species upang magparami. At kung hindi mariregulate ng mga Anunnaki ang pagpaparami ng tao, posibleng sumabog ang ating populasyon at mahirapan silang kontrolin at mapasunod tayo. Theory lang ang mga yan mga ka-LE. Alam ko naman na iba na ang meaning ng kasal ngayon. Bukod pa riyan, progressive na tayo at hindi na natin sinusunod ang mga yan ngayon. Mabalik tayo sa ating usapan. Noong mga panahong iyon, takot ang mga tao na sumuway sa mga kautusan at batas na ito dahil sila ay brutal na parurusahan. Pero para sa mga Anunnaki, hindi nila minamaltrato ang mga tao na kanilang nilikha. Para sa kanila, tinitrain lang nila ang mga taong ito upang sila ay maging productive at magampanan nila ang rason kung bakit sila nilikha. Ito ay ang mapagsilbihan ang mga Anunnaki at magmina ng walang tigil para sa kanila. Parang kagaya lang ito ng pagtuturo na ginagawa natin sa mga working animals natin ngayon. Ngayon mga ka-LE, dahil sa takot na itinanim ng mga Anunnaki sa ating lahi, kahit na matagal na nilang nilisan ang mundo, sinusubukan pa rin natin sundin ang mga batas na kanilang binaba libu-libong taon nang nakararaan.
Ang takot sa mga Anunnaki ay maluwag na tinanggap ng mga unang tao at wala silang kaalam-alam na ito ang unti-unting kakain sa lahi ng sangkatauhan. Ang sistema ng takot at pagpaparusa ay ang pinakamalalang klase ng pang-aalipin dahil ang inaalipin nito ay ang ating isip at hindi madaling makawala sa sistema ng takot o fear, lalong-lalo na kung ito ay itinanim sa atin noong tayo ay mga musmos pa lamang. Imagine niyo mga kaili yung isang aso na biktima ng pang-aabuso, yung aso na laging sinasaktan ng kanilang amo ng walang dahilan. Hindi ba't mahirap na silang iligtas? Pwede natin silang dalhin sa isang maayos na lugar at ilayo sa kanilang mapang-abusong amo. Pero yung takot na sila ay muling masasaktan at maabuso ay mananatili sa isip ng aso. Nauunawaan niyo ba ito mga ka-LE? Wala na yung tao o yung entity na nananakit at nangaabuso. Pero yung takot at sakit ay nasa loob pa rin. Yung isip ng aso ay nabalot na ng takot. At dito, siya ay naging alipin. Posible kaya na ganito rin ang nangyari sa ating species? Wala na ang mga Diyos sa mundo, pero ang takot na kanilang itinanim sa isipan ng sangkatauhan ay patuloy pa rin tayong inaalipin. Mga ka-LE, anong masasabi niyo rito? At ayan ang teorya tungkol sa magulong relasyon ng tao at ng mga Diyos. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi niyo sa topic nating ito? Naku mga ka-LE, i-comment nyo na yan sa baba dahil babasahin natin isa-isa ang mga yan. Yung mga the best na comment na magugustuhan ko ay isa-shoutout natin sa bagong podcast episode na ating i-upload ngayon sa ating podcast channel na LE101 Podcast. Kaya comment na mga ka-LE, kung meron kayong pa-shoutout, comment nyo na yan. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo na yan. At kung meron kayong insights, syempre i-comment nyo na rin yan para ma-shoutout natin yan sa bagong podcast episode na i-upload natin. Ayan mga ka-LE, kaya huwag niyong kalimutang bisitahin ang ating podcast channel, TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay makikita sa ating description. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado. Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala mga ka-LE. Sana naggising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!